kailan nagsimula yung pagtulong niyo po sa mga Equatoguinean or mga Africans? Nagsimula yung pagtulong ko sa mga Guineano dito nung time na Hola, buenas tardes, magandang tanghali po mga amigo. Kamusta po ang buhay ng bawat isa? So, nandito naman po si Kuya Rowel, ang inyong pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At ngayong araw po, ipupunta tayo kila Chamame. Pagkatapos po ng trabaho ko. So, nag-message po sa akin ng isa sa researcher ng GMA7 ng Dapat Alam Mo. Hosted by Kuya Kim, Emil Sumangil at kay Patricia Tumulak. At nabigyan po tayo ng pagkakataon na i-feature ang Equatorial Guinea at yung mga bagay na ginagawa po natin dito sa bansang ito. So ngayong araw po ipakikita po natin sa kanila, ipakikita po natin kung ano po yung kadalasan ginagawa ko dito sa hapon or after ng work ko. So usually ganun naman ang ginagawa ko dito kapag walang trabaho or sa hapon umuwi ako, bumili ng tinapay. Bumili ng tinapay at magpakain sa mga taga Barangay Ikuku doon sa lugar ni Ate Marie. So, ayan mga amigo, balikan ko po kayo mamaya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mano. Así. Pone mano. Pone aquí. So, andito na po tayo kay Ate Marie. At antayin po natin yung mga bata. Hola, buenas tardes todos. Misma! ¿Qué tal? Buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mano, ¿cómo está? Mal. ¿Por qué mal? Porque tú no habías venido. Buenas tardes. Hola, Lima. ¿Qué tal? Bien. Apaga esa música. Mm. ¡Ya has venido más! Paano at kailan nagsimula yung pagtulong niyo po sa mga Equatoguinean or mga Africans po? Nagsimula yung pagtulong ko sa mga Guineano dito nung time na bago mag-pandemic yon. So, habang kami ay nagja-jogging, nakita ko marami mga bata sa parke at nakita ko na mga naglalaro sila. So, lumapit ako at nagbigay ako ng tinapay, nagbigay ako ng juice, and then, after nun, na-realize ko na bakit hindi na lang ako mag-vlog para naman mas makatulong ako sa mga tao na nangangailangan dito sa Equatorial Guinea. Mano? Señor, te damos gracias por el día de hoy y por todos los días. También te damos gracias por esta mesa y por cuidar a hoy y su familia, que todos los días está en nosotros. También no le podemos olvidar por su pueblo y por nuestro pueblo guineano. Le damos gracias por su familia porque es uno de más en nuestra familia. Es un amigo de más en la familia y el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bakit niyo po sila naipagtulungan? Naisip ko silang tulungan kasi pag nakita niyo yung pamumuhay nila dito, talagang kahit sino ay maaawa. Dahil minsan makikita mo sila, kumakain lang sila na isang beses sa isang araw, or kapag lang kumakalam yung sikmura nila, saka lang sila kakain. And then makikita mo na halos tinapay lang yung mga kinakain ng mga tao dito dahil sa kahirapan ng buhay. Paano po kayo naging close dun sa mga residente po dyan? Paano po siya bumuo na po kayo ng parang, di ba po parang naging close na po kayo sa kanila talaga? Actually, kaya ako naging close sa mga tao dito, iba-iba eh.
merong akong mga na-encounter o mga nakilala dito na minsan nasa daan nang hihingi ng tulong, and then ayun, kakausapin ko na. Minsan ginagawa ko, pinupuntahan ko yung bahay para naman makita ko yung sitwasyon o kalagayan nila, and then yun, tinutulungan ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung time na meron ako nakilala dito na mga pamilya na nangangailangan ng tulong, hanggang sa mga naging kaibigan ko na sila. So ngayon, dumarating yung time na kapag tayo ay sumasahod, pinag-grocery natin sila, and then ang pinakamagandang nangyari dito ay naituturo natin yung mga tradisyon natin na nakasanayan na nawawala sa Pilipinas, tulad ng pagmamano. So yan, pag nakikita na ako ng mga bata dito, talagang nagmamano sila sa akin. Sabi ko, ito yung respect sa atin sa Pilipinas na unti-unti nang nawawala. Naisipan na turuan sila ng kulturang Pilipino? Ayan, kaya ako naisip na turuan sila ng mga kulturang Pilipino, mga larong Pilipino, dahil ngayon sa atin makita mo ang mga bata puro gadget na lang. So bihira na sa atin sa Pilipinas yung bihira na nakikita ko sa Pilipinas yung mga batang naglalaro ng mga tumbang preso, mga Chinese garter, hanggang sa paglalaro ng kahit yung mga bata, kahit yung mga palaro natin na sa mga birthday, tulad ng mga basagan ng palayok, pabitin, nawawala na rin. So kaya ako naisipan na ito ituro sa mga bata dito. So ayan, kadalasan ganyan ang ginagawa ko dito. Kabili lang ako ng tinapay, and then magkakantahan, kakain. Ano po yung mga, di ba nagtuturo din po kayo ng mga Filipino words or Tagalog words po sa kanila? Ano po yung mga words na usually po na tinuturo nyo sa kanila? Ayun, ang mga salita na tinuturo ko sa kanila ng mga Tagalog, tulad ng mahal kita, magandang umaga, mabuhay Pilipino. Yan yung mga simpleng salita na lagi kong itinuturo sa mga batang na nandito sa Equatorial Guinea. Lalo na pag nakikita ko sila na naglalakad, sasabihin na ay mabuhay Pilipino, kamusta ka? Yan, yung mga ganun. Masarap. Paalam. Paalam. Espanyol, contento, pero mi dialekto, masaya. Masaya. Bakit pati po yung pagkain Pinoy tinuro nyo po sa kanila? Ano po usually yung mga pagkain Pinoy na tinuturo nyo po sa kanila? Sa pagkain naman, dumating yung time kasi meron akong na-meet na isang bata dito, and then namamalimos sa akin. Ang pangalan niya ay Misma. Sabi ko, kaysa mamalimos siya, pinakain ko sa isang resto, at nakita ko, ang in-order niya ay spaghetti. So, yung spaghetti na kinain niya na yon, ay naisip ko, bakit hindi ko itry yung Pinoy style spaghetti natin? So, yung bata na yon, pinuntahan ko yung pamilya, pinuntahan ko yung mga kapatid, at doon nag-start yung luto ako ng Pinoy style spaghetti na may chicken, and then nakita ko kung gaano sila nasarapan sa pagkain Pilipino. So doon nag-start yun, and then sa ngayon nagtuturo tayo ng mga pagkain Pilipino tulad ng adobo. Ayan, alam na nilang iluto ang adobo, banana Q, tapos hanggang sa maruya, at apritada. Ayan, alam na nilang iluto dahil sa araw-araw natin pagbablog ay naituturo natin sa kanila yung mga pagkaing nakagis na natin. Masa, spaghetti, pataas, pataas. Kamusta naman po yung parang reception or pagtanggap po nila dun sa mga tinuturo nyo pong pagluluto or
kanila? Sa totoo lang, yung pagtuturo ko ng mga pagkain Pilipino, talagang nasasarapan sila. Kahit sa mga yung pagkain, yung bilo-bilo, yung palitaw, talagang gustong-gusto nila. Kasi dito ang pagkain talaga nila ay napakasimple lang. So halos pa ulit-ulit yung ulam nila o yung pagkain nila sa hapagkainan. Hindi kagaya natin, iba't ibang klase yung pagkain natin. So parang nagugulat sila dahil yung pagkain natin ay bakit daw ang sasarap. Marie, tú sabe Filipino comida, no? Sí. Todo comida Filipinos, tú sabe que una favorito tú quieres. Gracias. Buenas tardes. La comida favorita que me gusta de los filipinos es como adobo. ¿Por qué adobo? Adobo porque la comida es asociable y es común para los niños. Es muy rico, sabroso y todos los niños les encanta. Como a mí también me encanta. Paano nyo po mailalarawan yung buhay ng mga taga-Equatorial Guinea? Anong klaseng buhay po yung meron sila? Ayan. Ang buhay na meron ang mga Ginyano o mga Ginyana ay napakasimple, sa totoo lang. Dito, hindi ka mape-pressure. Parang nabuhay ka sa panahon noong sa Pilipinas, nung mga lolo't lola natin. Makikita mo yung mga sobrang simple. Hindi nila kailangan ng mga gadget para mabuhay. Hindi nila kailangan ng mga material na bagay. Ang kailangan nila yung makakain sa maghapon, and then yung magkakasama sila. Yun yung mga bagay na talagang nakita ko na kakaiba sa mga Ginyano at Ginyana. Dahil po ba dun sa klase ng buhay na meron sila, kaya nyo po sila gustong tulungan at turuan po ng mga tipid discard po na tinuturo nyo po sa kanila na kagaya po na pinapakita nyo sa mga vlog? Oo, dahil kasi napakasimple ng pamumuhay nila dito. Halimbawa sa pagkain, iilang putahe lang yung meron sila o ilan lang yung mga pagkain na meron sila. So, dito sabi ko sa kanila na aralin nila maraming pagkain na pwede nilang iluto. Halimbawa, yung puso ng saging, papaya, hindi nila alam kung paano iluto ito. So, yung mga bagay na meron sila dito, na hindi nila alam dati, ngayon na iluluto na nila. Sa ilan sa vlog nyo po, dinala nyo sila sa hotel at pinakain sa restaurant na hindi pa po nila nararanasan. Bakit nyo po ito ginawa? Actually talaga, ngayon sa vlog ko, sa mga video na ginagawa ko, ipina-experience ko talaga sa kanila yung mga bagay na hindi nila nagagawa sa kanilang buhay. Kasi makikita natin sa video na talagang nandun yung kasiyahan sa kanilang mga, makikita mo yung ngiti nila, makikita mo yung talagang kung gaano sila maging masaya sa mga bagay na na-experience nila na ni minsan ay hindi nila naisip na mangyayari sa kanilang buhay. Nanay, tata, gusto po tinata. Ate, kuya, gusto ko kape. Paano nyo po binabalanse yung parang yung pagtuturo po ng kulturang Pilipino tapos di ba po may kultura po nila? So parang nagkakaroon po ba ng parang conflict or wala naman po? Actually, parang walang conflict kasi ang bansa na to ay sinakop ng mga Espanyol dati. So, kagaya sa kultura, sa pagkain nila, halos karamihan sa mga pagkain nila puro sarsa, masarsa o masos. So, sa atin din, na dahil tayo sinakop ng mga Espanyol dati, parang merong similarities yung pagkain natin sa pagkain nila. Salsa suka magbitaya. Salsa suka magda. Ayat hindi magbitaya. Kaya salsa suka maud. Salsa suka. Ayat hindi. Ano po yung pakiramdam na makita na ganun po yung reaction nila dun sa ginawa niyo? Sa akin bilang isang Pilipino talagang makikita ko yung nararamdaman ko yung
kasiyahan at saka yung parang contentment dahil sila na nakikita natin na ganun kaligaya, samantalang tayo ang dami nating nararanasan sa buhay, ang dami nating na-experience, but still minsan parang may kulang pa rin. Pero sila, makikita mo na talagang masaya sila sa mga bagay na natatanggap nila, malaki man o maliit na bagay. Nanay, tatay. Nanay, tata, gusto ko tinata. Ate, kuya, gusto ko kape. Yan po. Sa kinikita niyo po ba sa work niyo or sa vlogging, ano po ba yung binabahagian niyo po ba yung mga Equatoguinean po na community po na tinutulungan niyo po? Yung kinikita natin sa pag-YouTube ngayon ay malaking bagay para makatulong sa mga Ginyano dito o mga Ginyana, dahil dito tayo kumukuha na kung paano sila nakakapag-aral ngayon, paano sila nakakabili ng mga notebook, bags, and paano sila nagkakaroon ng negosyo, paano sila nagkakaroon ng groceries, pagkain sa araw-araw. So napakalaking bagay yung pag-YouTube dahil ito yung nagiging way para maging channel of blessing tayo sa mga tao dito sa Equatorial Guinea. Marie, Roel, ¿qué para tú? Roel aquí como amigo, ayuda, viene aquí para todos, ayuda. No tiene nada, él ayuda, solo amigo. Sí, como amigo, aquí como familia, como hermano, ayudar. No nada, él compra todo, mi casa, mis niños, escuela, comida. Antes no comida, pobre, no nada. Ahora pan, yuca, todo comida. Como hermano en casa, como amigo, como hermano. Así. Yan po. Pakikwento lang po yung paupuhan na pinatayo niyo po. Bakit niyo po siya pinagawa at paano po ito nakakatulong doon sa Equatoguinean at sa pamilya po niya? Tama po, di ba pinagawa niyo po siya? Ang kwento niyo po sa akin ay pinagawa niyo po siya para sa isang taga-dyan. Isang pamilya. Opo. So ayun, nung time kasi na nagpapamigay tayo ng mga groceries dito, so hindi ako nakukontento na nagbibigay lang tayo ng pagkain. So naisip ko na mas maganda yung hindi lang sila nanghihingi o hindi lang sila dapat tulungan na para sa pagkain nila. So dapat tulungan din sila sa kanilang hanap buhay. So darating ang time na aalis ako dito sa bansang ito, pero dapat naging maayos yung pamumuhay nila. So yun po ang ating layunin ngayon, na mabigyan po sila ng negosyo, mabigyan sila ng hanap buhay para dumating yung time na wala ng Pilipino sa bansang ito ay magiging maayos yung kanilang pamumuhay. Marie, pwede habla mensaje para Roel? Sí, yo mando mensajes, le doy muchas gracias, muchas bendiciones para él, para su familia, para su pueblo filipino, que no nos deje porque estamos así, no hay nada, pero gracias a él tenemos todo ahora, mis niños contentos. Cuando pasan un día y él no viene, todo el mundo está triste, mis niños, yo mismo, mi familia, le tenemos aquí en mi casa como mi familia, no queremos perderle más, es mucho valor para nosotros y para su pueblo filipino. Para él le tenemos que nos cuida como mi trabajo, para el trabajo, rezar mucho, nos rezamos mucho para él, nos tiene mucho valor. Para él es una persona muy importantísima para mi familia, para todos que le conocen aquí. Todos los niños de aquí le conocen, le quieren mucho. Es uno de más en la familia, muy grande. Para nuestra familia le valoramos mucho, porque nos ayuda mucho con comida, trabajo, todo. Yun po, last na sir. Ano po yung nararamdaman nyo na sobrang layo nyo po sa Pilipinas, pero napabahagi nyo po yung kultura natin sa kanila? Sa totoo lang, proud ako bilang isang Pilipino dahil sa kabila ng pagiging isang OFW ay nagagawa ko pa na makatulong sa ibang lahi. Dati, ang desire ko lang ay makatulong ng
na sa Pilipinas, pero ngayon sa ibang lahi na tayo tumutulong. So ako'y masayang-masaya, maligaya, at nakikita ko na nagiging successful yung mga taong natutulungan natin dito dahil nabibigyan natin ng negosyo, nabibigyan natin ng pagkakakitaan. Saya. Oh, habla salamat. Maraming salamat! So, ayan mga amigo, yun na po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at nakakatuwa po. So, sa loob po ng 7 taon na pagkatrabaho ko dito sa Equatorial Guinea, nalaman ko po kung paano sila mamuhay, and then yung kulturang Pilipino ay niyakap nila, pagkain Pilipino, tinikman nila, sinubukan nilang kainin ang mga pagkain kadalasan kinakain lamang sa niluluto lamang sa Pilipinas. Pero ngayon dito sa Equatorial Guinea, nararanasan po nila na makakain ng mga pagkain Pilipino tulad ng adobo, banana Q at iba't ibang klaseng pagkain po. At ngayon, pati mga laro, yan, larong Pilipino ay naituturo natin sa kanila at nagugustuhan nila kung ano man yung mga bagay na itinuturo natin sa kanila. Lalo na yung pagmamano, isang bagay na naituro natin dito sa Equatorial Guinea sa mga batang ito. So, ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po. Kita-kita ulit muli tayo sa panibagong video sa mga susunod na araw. Salamat! Salamat! Adios! Maraming salamat! Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Guineano! Mabuhay ang Ginano! Adios! Adios!